Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Shara. Isa akong inspired na followers niyo sa YouTube at Facebook. Tagapakinig niyo ako. Araw-araw kong inaabangan yung story niyo. Lalo na sa patungkol sa kwento ng mga aswang. Pero ang ibabahagi ko po na kwento ay patungkol sa karanasan ko. Hindi tungkol sa mga aswang, kundi patungkol sa mga lamang lupa. Noong mga panahon na yon, 4th year college at graduating na po ako dito sa probinsya namin, sa Zamboanga, kung saan nangungupahan po ako ng apartment nung nag-aral pa ako ng college. Isa akong scholar ng isang foundation at sila'y nagpapaaral sa akin mula nung elementary ako hanggang college nun. Kumbaga may sponsor po ako na taga-ibang bansa. Siya'y nagpapaaral sa akin. Hindi ko na rin babanggitin yung pangalan ng scholar na pinasukan ko. Habang nagka-college ako ay hatid sundo na po ako ng aking papa sa eskwelahan. Medyo malayo ang bahay namin mula sa paaralan nun. Nasa 30 to 40 minutes ang aabutin bago makarating sa school. May motor kami. At yun yung estimate kong biyahe mula sa aming bahay. School, bahay. School, bahay. Yun lang yung naging routine ko sa buhay noong nag-aaral pa ako. Hindi na ako magtataka kung bakit gano'n na lang yung maging kahigpit si Papa sa akin. Hatid sundo niya ako dahil unika iha niya ako at bunsong anak sa 4 na magkakapatid. Nag-aaral pala ako sa isang private school. Panggabi yung klase. Mula 1 p.m. to 9 p.m., shifting schedule ng mga subjects ko. Kaya minsan ay nakakauwi na kami sa bahay ni Papa. Mga 10:30 o mga 10:45 dahil mabagal magmaneho ng motor si Papa. Dala na rin ng katandaan at panay sumasakit na rin yung kamay pag nagmumotor nun. Minsan ay lasing ito kung sinusundo ako sa school kaya natatakot ako pag siya'y magdadrive nito. Kasi baka, alam mo na, matumba kami nun. Pero namamanage naman ni Papa yung pagmamaneho ng motor kahit lasing. Maswerte na rin kung makakauwi ng 7:00 kung konti lamang yung subject na kukunin pero ako kasi full subject yung pinapakuha sa akin kaya inaabot hanggang 9:00 ng gabi yung pasok ko sa eskwelahan. Naawa na ako kay Papa dahil na rin sa araw-araw niyang pagtitiis ng hatid sinusundo. Mapabagyo man o araw sa eskwelahan nun. Napag-isipan kong kausapin si Mama na mag-apartment na lamang ako, tulad sa mga kasamahan at kaibigan kong scholar. Natawagin na lamang natin sa pangalang Kea, Bea at Gigi. Sila yung malapit kong kaibigan at kapwa scholar ng foundation. Gawa na rin siguro ng dala ng inggit kasi sila pinayagan ng kanilang magulang. Ako hindi. Ang ginawa ko ay kinulit ko ng kinulit sina Mama at Papa na mag-apartment ako para makatipid ng gastusin lalo na sa gasolina at hindi gaano magastos pag may apartment nun. Para na rin makapagpahinga si Papa na hatid sundo sa akin lagi sa eskwelahan. Hanggang sa napapayag ko sila Mama at Papa. At sakto naman na may bakante pang isang kama nun. 4 na kwarto, tigi-isang double deck. Kasya yung 3 tao sa isang kama. At yung kwarto sobrang lawak nun. Yung inaupahan namin na apartment ay pagmamayari ng isang pari na ngayon ay pumanaw na. Ginawa yun para sa dorm ng mga babae lang. Bawal ang lalaki kahit bisita o pumasok sa loob ng apartment. Ganon kahigpit yung patakaran nila. Pero yung kaibigan ko na si Kea, dinadala palihim yung boyfriend niya sa kwarto namin. Magka-roommate kami ni Kea sa isang kwarto. Yung boyfriend niya ex ko pero hindi kami nag-aaway o nagkaroon ng issue. Kumbaga pass is pass. Kaya hindi ko na iniintindi kung ano meron sa kanila.
May boyfriend din naman ako kasi noong mga panahon na yun pero hindi ko siya pinapapasok sa loob ng apartment. Dahil natatakot ako na baka pagchismisan ako ng mga kasama ko na nagdadala ako ng nobyo sa kwarto na kahit na babae kong tao. Alam nila mama at papa na may boyfriend ako at dala na rin ang patakaran sa bahay na bawal yung lalaki sa loob. Pag sinusundo ako ng XPF ko after school, hinahatid niya lang ako sa labas lang ng bahay. Balik po tayo sa kwento ko. Yung inakala kong magiging kampante ako sa apartment na tinitirahan ko, yun pala magiging simula ng kababalaghan at bangungot sa buhay ko na hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Isang araw habang naglilipat ako ng mga gamit ko sa apartment na yon, napansin kong bakit may hugis mukha sa pader sa pinto ng mismong bahay na medyo may kalayuan sa apartment na inuupahan ko. Yung bahay na yon, nakaharap sa pintuan ng apartment. Mismong saan papasok at lalabas yung mga tao. Paglabas mo ng pinto, yun agad ang bubungad sa'yo. Ang mistulang mukha sa pader na yon. Napaka-weirdo. Hindi ko alam kung abandonado na ba yung bahay o may nakatira. Basta, nakaharap yung mistulang mukha na may ihahaling tulad mo sa mga episode ni Jessica Soho na yung salamin na may misteryosong hugis tao. Ganun na ganun ang itsura ng mukha. Tapos ay nakapalibot din sa apartment namin yung mga puno ng mangga na sobrang lalaki talaga. Sa likod ng inuupahan ko ay bangin na at isang gubat na hindi ko maintindihan yung itsura ng paligid nun. Kahit maaraw ay nagmimistulang makulimlim sa labas dahil sa natatabunan na ng makakapal na dahon ng mangga yung bahay na yon. Parang mararamdaman mo talaga sa sarili mo, kahit hindi mo makikita, na para bang may laging nakamasid sa mga galaw namin. Lalong-lalo na pag lumalabas ka ng bahay. Ayon sa kwento-kwento ng mga nauna sa amin sa apartment na tawagin na lamang natin sa pangalang Christine, may nagkwento umano sa kanya na taga doon din na residente. Yung apartment namin sa may likuran ng bahay ay tapunan daw talaga ng mga taong ni-rape o pinatay nun. Ayon din umano sa mga nagkwento, ay may nagpapakitang white lady o anumang elemento sa likod ng bahay na yon. Hindi naman ako kaagad naniwala sa kwento niya. Baka kasi kwento-kwento niya lang at panakot sa akin nun. Lumipas yung araw, linggo, buwan. Maayos naman yung pananatili ko sa bahay na tinutuluyan ko. Hanggang sa isang gabi. Nagulat kaming lahat. 9:00 ng gabi ay sabay-sabay na kaming magkakaibigan. Sina Gigi, Bea at Kea na umuwi. Sumunod si Christine pero yung ibang kasama namin na 3 na sina Dean, Elf at Apple, hindi pa umuwi. 10:00 na ng gabi, wala pa rin sila. Nakasanayan namin na laging isara yung pinto pag nasa loob ng bahay pero hindi namin nilalak para pagdating nila, diretso pasok na agad sa loob. Sarado yung pintuan namin sa harap ng bahay. At nagkataon na nasa sala kaming lahat, maliban sa 3 nasabi kong wala pa. 8 kami sa loob ng apartment. At yung sala na yon, kung saan po kami nakatambay, yun din yung mistulang kainan namin. Habang inaantay namin silang 3, nag-uusap-usap kaming 5 noon ng kung ano-anong kalokohan. Nang walang ano-ano, may biglang pumasok sa loob ng bahay. Ni Katok, wala man lang. Sina din yung pumasok nun. Tinanong siya ni Christine na, Nadine, saan ka galing? Ba't hindi mo kasama si Elf at Apple? Nasaan sila? Hindi pinansin ni Nadine si Christine. Pinagtataka ko
Close sila nito tapos bigla niyang hindi pinansin. Na parang wala itong narinig sa tanong ni Christine noon. Dumiretso lamang ito sa paglalakad niya na akala mo nagmamadaling pumasok sa kwarto nila. May lock yung pintuan nila at alam namin na sina din lang yung may hawak ng susian nila sa kwarto na yon. Nabuksan naman niya yung pintuan at agad na pumasok. Hindi na lang pinansin ni Christine si Nadine, baka kasi pagod lang galing sa klase nun. Maya-maya, ilang minuto ay lumabas si Nadine sa kwarto nila. Suot ang paborito na damit at short niya na kulay violet. Saktong dumaan lang si Nadine sa harap nila na parang walang nakita at hindi namamansin pero nakayuko lamang ito habang palabas ng kwarto nila at hindi talaga umiimik. Dumiretso ito ng kusina at nagkataon naman na nasa kusina ako ng mga oras na yon. Nang magkasalubong kami ni Nadine, tinanong ko siya na, "Nadine, saan ka pala galing?" Hindi ito umimik at biglang inangat ang muka. Nakatitig sa akin ng dahan-dahan. Nanlaki yung mga mata niya. Natakot akong tingnan siya pero titig na titig siya sa akin, Sir Seth. Walang sagot. Umalis ito palabas ng kusina. Sabi ko pa sa sarili ko, ang sungit naman niya. Tinanong ko lang naman siya kung saan galing eh. Napailing ako. Maya-maya pa, may nagbukas ng pinto at sabay-sabay pumasok sina Elf, Apple, at Nadine. Nag-iingay pa yung mga ito. Takang-taka kami kung bakit naka-school uniform pa si Nadine ay kakauwi niya lang kani-kanina lang at nagpalit pa ng damit nun. Paano? Tinanong namin silang tatlo kung saan galing at sumagot si Nadine. Nagaling daw sila sa bahay ng kaklase niya kasi birthday ng nanay niya at inimbita sila na dun kumain. Hindi na kami umimik pang lima kasi alam namin na kung si Nadine ay nasa birthday ng nanay ng kaklase niya at naka-school uniform pa ito nang makauwi sa bahay. Sino yung Nadine na nakita namin kani-kanina lang na mag-isang pumasok sa kwarto at nagawa pang magbukas ng nakalak na pintuan at nagpalit ng damit? Mula ng gabing yun ay hindi na ako makatulog ng maayos at doon na rin nagsimula yung mga kababalagan. Kinabukasan ay saka namin ikinwento kay Nadine yung nangyari noong nakaraang gabi. Hindi siya makapaniwala at medyo hindi pa talaga siya kumbinsido sa kwento namin na may gumaya sa katauhan niya. Madagdag ko lamang, Sir Seth, na itong si Nadine, ayon na rin kay Elf, ay lapitin ng mga hindi tulad natin. May alaga din po pala kaming aso na ang pangalan ay Tweet. Hindi ko alam kung saan galing yung asong si Tweet kahit sila ay hindi din nila alam kung saan galing yon. Basta bigla na lamang itong dumating sa bahay hanggang sa inalagaan na lamang nila ito bago pa ako dumating sa apartment. Tuwing linggo, wala kaming pasok sa eskwelahan. Yung ibang kasama ko ay hindi na umuwi pag linggo para makatipid sa pamasahe nun. Minabuti na lamang nilang dun na lamang din sa apartment magstay kaysa umuwi sa bahay nila tapos babalik din kinabukasan, di ba? Minsan ganun din ako. Hindi rin ako umuwi para makatipid na rin sa pera. Kaya sa ipapamasahe ko yung pera, gagawin ko na lamang allowance sa eskwelahan nun. Pag walang pasok ay nilalaro ko yung alaga naming aso na si Tweet. Sobrang lambing ni Tweet na nalapit pa siya sa akin nun dahil naaaliw ako gawa ng haharot ito. Kinagabihan, matutulog na sana kami nang biglang sumigaw si Nadine sa kwarto nila. Agad naman kaming lumabas sa aming kanya-kanyang kwarto para tingnan kung anong nangyari sa kanya noon. Sumisigaw ito at takot na takot.
at may tinuro siya sa salamin na nasa harap ng pinto nila. Hulbadi po itong salamin na ito. Habang natutulog umano siya, pagdilat niya ng mga mata niya, ay meron siyang nakitang itim na anino ng tao na nakatitig sa kanya sa salamin. Kaya ang ginawa ni Elf ay tinakpan agad niya ng kumot yung salamin na yon. Napagdesisyonan naming lahat na matulog sa kwarto nila Christine. May holy salt din po palang daladala si Christine. Bigay sa kanya ng isang pastor kaya binigyan niya kami nito kahit pa konti-konti lang. Ilagay daw namin sa bulsa ng shorts namin. Buti na lang at nagkasya din kaming 8 doon sa kwarto nila Christine pero ang inaalala ko talaga kung paano yung aso naming si Tweet na naiwan sa labas nun. Mahilig ako sa aso kaya kahit may kababalagan na nangyayari, iniisip ko pa rin siya. Hanggang sa nakatulog na lamang ako. Kinabukasan ay nagkwento si Bea na habang tulog daw kami lahat, may naririnig umano siya na isang yapak sa labas ng kwarto. Hindi niya lang pinansin dahil sa takot na rin siya noong mga oras na yon. Hindi siya makatulog habang kaming lahat ay tulog na tulog. Hanggang sa mag-umaga na. Tinawag ni Nadine yung uncle niya na pare. Ito din yung may-ari ng apartment na tinutuluyan namin nun. Napagdesisyonan naming lahat na ipabindisyonan yung bahay. Dumating na yung uncle niya sa apartment at kinuwento namin sa kanya yung mga nangyaring kababalaghan. Kaya binindisyonan yung bahay na yon. Habang nagbibindisyon siya, hindi sinasadyang natamaan ng holy water yung kaibigan kong si Bea. Kinalabit ako ni Bea. Bigla ba naman itong nagsabi ng, "Shara, ang sakit. Sobrang sakit." Sabay iyak nun. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang yung sakit na iniinda niya Nasa isip ko, holy water naman yon. Nung nakaalis na si Father sa apartment ay saka pa sinabi ni Bea sa akin na habang nagbi-blessing si Father ng apartment nun, natamaan siya ng holy water sa kabilang braso niya. Sa maniwala kayo sa akin o hindi, saksi ako sa nakita ko na namumula itong parte na ito na para bang napaso ng mainit na tubig. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi kaagad yon, yung nangyari sa kanya habang naroroon pa si Father. Ang sagot niya lang, natatakot siya umanong magsalita. Hindi niya alam kung bakit parang may pumipigil sa kanya na magsalita siya. Nang matapos mabindisyonan yung apartment na ito, naging kampante na kaming lahat, gawa ng may basbas na yung bahay. Pero hindi ko akalain na may mararanasan pa pala kami. Partikular na ako. Nung nag-aaral pa kasi ako ay nag-part-time job ako ng 1 buwan sa may milkshake para may pandagdag sa allowance ko sa eskwelahan. Katuwang ko dati sa pagtatrabaho ko si X. Isang 12:00 ng madaling araw ay naalimpungatan ako at ramdam ko yung bigat ng pakiramdam ko. Pagkahawak ko sa noo at leg ko, sobrang init ko nun. Hindi ko alam kung bakit ako nilagnat. Umabot ng 42 po yung temperature ko. Naisip ko na baka namamalikmata lamang ako o dala ng pagod at stress nun. Baka bukas, mawawala na ito. Tapos ay may naririnig ako sa labas na parang may naghihiwa ng mga gulay sa pagluluto pero walang ilaw nun. Nagtaka din ako. This oras ng hating gabi, may magluluto. Pero alam kong wala ng tao sa labas nun Napatanong ako ulit sa sarili ko kung sino yon. Madilim pa yung gabi na yon. Nakapatay lahat ng ilaw kaya imposible na may tao sa labas. Gusto ko sanang gisingin si Kea kaso baka mahimbing yung pagkakatulog nito.
Minabuti ko na lang na huwag pansinin yung naririnig ko nun. Paggising ko kinabukasan, himala at nawala yung lagnat ko. Takang-taka ko gawa nung nakaraang gabi lang ay inaapoy ako pero parang walang nangyari. Tapos eto na. Akala ko ay guni-guni ko lang yung narinig ko kagabi. Naririnig din pala ng ibang kasama ko yung ingay nun. Kala din nila kami yung naghihiwa ng kung ano-ano sa lamesa kaya nagsalita ako na, "Shh, tama na yan. May makarinig sa kwento nyo." Nung pumasok na ako sa trabaho, ilang araw pa lamang ako sa duty ay inaapoy ulit ako ng lagnat nun. Umabot ng 43. Pinainom ako ng ex ko ng gamot at biglang nawala yung lagnat ko. Pero pagkatapos ng 4 na oras ay bumalik ulit ito. Hanggang sa may nagsabi sa akin na baka pinaglalaruan ako nun. Nasa isip ko, sino naman yung gagawa nun? May nagsabi sa akin na kumain naman ako ng maasim na pagkain tulad ng manggang hilaw. Kasi yun yung ayaw nila sa maasim. Pero nagtaka na lamang ako nang bigla akong nagsalita na, "Huwag niyo akong pilitin sa ayaw ko." Nagtaka ang ex ko kung bakit gano'n na lamang ang inaasal ko nun. Hindi naman daw ganyan ang ugali ko hanggang sa umalis na ako sa trabaho dahil nagkakasakit na ako sa dahilang hindi ko rin alam nun. Kinagabihan, maaga akong umuwi galing sa eskwelahan. At yun yung malaking bagay na pinagsisihan ko. Dahil sa katigasan ng ulo ko na sabing sabay-sabay na umuwi pero hindi ako nakinig nun. Umuwi ako sa apartment na ako lang ang mag-isa. Dating gawi, nagdadasal ako ng rosary sa kwarto ko ng mag-isa nang may narinig akong kakaiba sa kusina na parang may nagwawala at napagdidiskitahan yung mga naiwang hugasin sa may lababo. Walang tubig kaya hindi ko nahugasan yung pinagkainan namin nun. Kala ko nung una, pinasok na kami ng magnanakaw. Hindi ko alam kung pinagtatapon ba yung pinggan o kung ano. Hindi ko nasilip. Pati yung pag-rosary ko ay naputol. Hindi ko natapos dala ng takot ko. Lalo akong kinabahan ng yung tunog ay palapit ng palapit. Hanggang sa may narinig akong napakalakas na ihip ng sigarilyo. Na bawat buga niya ay parang tunog ng isang malaking truck pag nagpipreno. Hindi ko na alam yung gagawin ko ng mga oras na yon. Umiyak na ako sa sobrang takot. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa labas, gawa ng medyo malayo yung pintuan namin. Nang makalabas ako ng bahay, ay hindi ko na malayan yun dahil naghalong takot, dasal at iyak ang ginagawa ko habang patakbo. Kaya nakita ko na lamang ang sarili kong nasa labas ng apartment nun. Kinuwento ko sa mga kasama ko ang nangyari. Pinagalitan pa ako ni Christine sabay sabi na, "Ba't ka umuwi ng mag-isa? Alam mo na ngang meron ng kababalagan." Kinabukasan na hinalaman ng papa ko at ng mama ko ang nangyari sa akin. Kaya minabuti na lamang na pauwi na lamang umano ako sa amin nun. Habang kinukuha ko yung mga gamit ko sa kwarto, gusto ko ding uuwi yung asong inaalagaan namin. Sabi ko pa sa mama ko na hindi ako uuwi sa atin hanggat hindi ko maiuwi yung asong si Tweet. Sabi naman ni mama, hindi mo alam kung saan galing ang aso na yan. Na parang halos mamatay kapag hindi mo maiuwi. Tumigil ka. Kinaladkad ako nila mama papasakay sa tricycle. At ako naman ay nagwawala at panay humahagulgol sa iyak dahil sa aso na gusto kong iuwi. Dinala ako ni mama sa albularyo. Pinatingnan niya ako. Sabi ng manggagamot, isang lamat raw sa akin yung aso na yon. Hindi umano totoong aso yun, Sir Seth. Noong mga panahon na yon, na nagkaroon ng kababalaghan at may gumagambala sa amin, isa umanong kapre yon.
Alam ng kapre na ang kahinaan ko ay aso. Malapit ako sa aso. Sabi pa ng manggagamot, may nilagay sila sa akin para hindi ako umalis sa bahay na yon. Mabuti na lamang umano at inuwi ako sa amin at hindi na rin dinala yung aso. Habang ginagamot ako, dun ako naimasmasan sa nangyari. Ayon pa sa manggagamot, yung kapreng nanggulo sa apartment namin ay dating nakatira sa kanila. Pinalayas niya rin umano ito. Gawa ng nakakapirwisyo din sa kanila kaya simula nung nawala ako sa apartment, kasabay ko din na nawala na parang bula si Tweet. Dun sa apartment na yon. Simula nun ay takot na akong dumaan dito sa apartment na tinutuluyan ko dati. Kahit na lumingon man lang. Hanggang sa ngayon, hindi ko makakalimutan yung nangyaring kababalagan sa buong buhay ko. Hindi ko rin alam na nung mga panahon na yon, kapre pala ang gumagambala sa amin o sa akin.